Buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." We are one! We are one! We are one! Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Maka Marcos po ako nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po, 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Grace pa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Chris pa ako, Toyota yung mga kaklase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama. Tama na. Tama na. Tama na. Busog na. Tama na. Tama na! 2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Sige na po, tama na po. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng road, unang beses, 1/3 ng budget, mahigit 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po ng 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa. 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan. Wala pang DOH yan. Wala pang Department of Agriculture yan. Wala pang BIR yan. Wala pang LTO yan. Walang smuggling pa yan. Okay lang sa kanin. At lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na SONA, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabi, maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Tama na! Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Ting Lacson, tama na, nalalaman na kung sino Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, huwag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko, dasal ko para sa ating lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya,
maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo, we are one. We are We are one. 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 Baka pumayag po kayo Kanagaw rin, sigaw rin na na we are one. makulong si Senator Marcoleta na hindi narinig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. O din, ilan na lang yon? 4, 20 na lang. O, sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. Karoon ka lang. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Oh. Si Quentin. Kaya yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, magkagawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magtsatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice, itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Gadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi rin kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Dito nga po. It's a 50. Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. Kaya? They want it washed away. Makapunta na natin ang dalawa eh. Siguro last na po to. Natin nga kanina ito. Yung mga kasing edad ko mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila. Marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ikaw ay public official at may desisyon ka at question ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally,
Nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiling. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos niyong nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan niyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayo mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta, ang kulit, Kumamit pa ikulong yan na may natin yan. 400 million. So, kaya po tayo nandito, wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba, nagbago na? Okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahihiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw, umamin ka. Ikaw, magsoli ka. Sila na lang nagtuturot. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya eh. Di harangin naman namin ang EDSA. Sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Huwag nyo po kaming, iwanan ko po sa inyo mga kapatid, huwag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda, na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos, na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia, na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado. Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandyan ang Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So huwag niyo po kaming alalahanin, desidido po kami lumaban. Alalahanin niyo po inyong mga anak. Kasi kung ano tinanim natin ng 1986, kung ano tinanim natin ng 1992, kung ano tinanim natin ng 1998, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala niyo pa? Oh. Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha, peaceful rally po. Kanina pagkatapos sigawan yun yung We Are One, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga pulis, mahal natin sila, ginagawa nilang trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang demokrasya ay ang bayan. Sabi nung iba, huwag niyo idamay ang Diyos. Hindi po nakalagay sa konstitusyon with the aid of the Almighty.
Sabi po sa konstitusyon, tayo'y makadiyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino. Anuman ang ating edad, anuman ang ating kakayanan, anuman ating trabaho, anuman ating sport, anuman ating kapansanan, anuman ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng We are one! 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 Hello, mga kapatid, 5 palakpak para kay Senator Alan Cayetano.